Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po at kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Siguraduhin mong iyon ay na-deliver. Kapag in English po natin yan, make sure it is delivered. Okay po? Sumunod, siguraduhin mong iyon ay naipadala. Make sure it is sent. Sumunod, siguraduhin mong iyon ay napirmahan. Make sure it is signed. Isa pa pong halimbawa, siguraduhin mong iyon ay na-upload. Make sure it is uploaded. Okay po? Ngayon, kung gusto mong pangalanan yung taong sinasabihan mo nito, ito pong nasa baba ang inyong gamitin. Halimbawa, Tom, siguraduhin mong iyon ay na-deliver. Pag in English po natin yan, Tom, make sure it is delivered. Isa pa pong halimbawa, Tom, siguraduhin mong iyon ay natanggal sa saksakan o tinanggal sa saksakan. Pag in English po natin yan, Tom, make sure it is unplugged. O kaya, Tom, siguraduhin mong iyon ay naisarado. Tom, make sure it is closed. Okay po? So, kayo na lang po bahala kung lalagyan nyo ng pangalan, papangalanan nyo yung tao na sinasabihan nyo o hindi. Na natingnan yung bagay kung na-deliver na o naipadala na o kaya yung dokumento na itinuturo nyo gamit yung iyon na kapag in English ay it, kung napirmahan na, ganun po yun. Okay po? So, pili na lang po kayo, may pangalan o wala. Bali, ang itinuturo ko po sa inyo dito ay ang paggamit po nitong mga salitang nakalista po dito, simula delivered hanggang dito sa wrap. Okay? Bali po, ito po ay ginamit po natin bilang adjective. Mga adjectives po to. Ibig sabihin, yan po ay mga salita na tagalarawan po doon sa bagay na itinuturo nyo gamit yung iyon. Okay? Inilalarawan po natin na yung mga bagay ay na-deliver na o kaya naipadala na, napirmahan na. Inilalarawan nyo po. Okay? So, para maging adjective po yung salita, kailangan dito sa ating aralin ay gagawin nyo po yan na ang spelling ay naka-past participle. Okay? Pag ito pong deliver, ginawa nyong past participle po at makikita nyo yan sa dictionary, ang past participle ng deliver ay delivered. Okay? Yung send, yung S-E-N-D, pag hinanap nyo past participle sa dictionary, ang ibibigay sa inyo ay sent, S-E-N-T. Okay? Itong upload, pag ginawa niyang past participle ang spelling, uploaded. So, pag naka-past participle na po yung kanyang spelling, maaari na po natin gamitin siya na adjective. So, ito po mga nakalista po dito ay sinasabi po natin yung estado o yung kondisyon noong bagay na itinuturo natin. Na itong state o condition, kapag yan ang ating pinag-uusapan, yan po ay, ang tinutukoy po niyan ay adjective kasi inilalarawan natin kung anong estado o kung anong kondisyon noong bagay. Kung na-deliver baga o naipadala, napirmahan, napatuyo, nailuto, natakpan, at iba pa. Okay, so tatandaan nyo lahat ng sinasabi ko kasi importante po para makabuo po kayo ng tamang mensahe sa English. Okay po? So, yan lang naman po yung gusto kong ituro sa inyo ngayon. Okay? Na ang gusto ko rin pong gawin nyo ay tandaan nyo po lahat ito. Itong mga nakalista po dito kasi gamit na gamit po ito. At kung mapapansin nyo, lagi natin ginagamit yan, lalong-lalo na ito. Siguraduhin mong iyon ay naisarado. Diba? Gamit na gamit yan. Di ganyan lang sasabihin mo, make sure it is closed. O kaya, siguraduhin mong iyon ay nailuto. Make sure it is cooked. O kaya, siguraduhin mong iyon ay natakpan. Make sure it is covered. O ito, gamit na gamit din po ito. Tom, siguraduhin mong iyon ay nahigpitan.
Tom, make sure it is tightened. O kaya itong naibalot, wrap. Tom, siguraduhin mong iyon ay naibalot. Tom, make sure it is wrapped. Okay po, napakasimple lang po ng aralin natin ngayon, pero gamit na gamit. So sana may kitandaan nyo po itong mga nakalista dito at naituro ko na po sa inyo kung paano ba gamitin itong mga salitang ito. Okay, ginawa ko pong past participle ang spelling para maging adjective. At pag naging adjective, ang naibibigay na ibig sabihin ng mga salitang ito ay yung estado po, state o condition noong bagay na itinuturo nyo. Okay po? So, maraming salamat po sa mga laging nanonood sa ating page at saka sa mga nagsasubscribe para tulungan po yung ating page. Maraming salamat po. Ganun din po sa mga naglalike at nag-share para makita rin ng iba. At doon sa mga bumibili po ng inyong item mula sa Shopee na ginagamit niyo yung ating link, page link dito po sa ating Shopee link. Kasi yung page po natin may Shopee link. Pag ginamit nyo po yun, kahit paano po ay kikita ng maliit na commission po yung ating page na walang dagdag sa inyong bibilhin na item. Mapa-item nyo o yung item na nasa page natin. So maraming salamat po talaga sa suporta. So sana pag-aralan nyo ng maigi ito, ating aralin ngayon para gumaling po agad kayo mag-English. Maraming salamat po.